Makinig muna. Nagpa-counsel si Maya sa isang church volunteer dahil may pinagdaraanan siyang issue. Pero imbis na tulungan siyang ma-process ng nararamdaman, pinangaralan lang siya nito. Ang ending, lalong nasaktan ang dalaga. Pakiramdam niya, sinisi lang siya dahil sa nangyari sa kanya. Kapag may nag-share sa atin ang kanilang sama ng loob, ano ang unang reaksyon natin? Nakikinig ba muna tayo o ready na agad tayong magbigay ng advice kahit unsolicited ito? Minsan hindi natin ito mapigilan kasi feeling natin ito ang reason kung bakit tayo nilapitan. Pero paano kung kailangan lang pala ng kausap natin ng makikinig sa kanya nang walang paghuhusga? Ikinuwento sa John 11 ang pagkamatay ni Lazarus, ang kapatid ni Martha at Mary. Lahat sila ay malalapit na kaibigan ni Jesus. Pagdating ni Jesus sa Bethany, kung saan nakalibing ang binata, pareho ang daingin ng Martha at Mary sa kanya. Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Ano ang reaksyon ni Jesus dito? Pinagalitan ba niya sina Martha at Mary dahil sa lack of faith nila? Sinibihan ba niya sila na tumigil sa kanilang pag-iyak? Hindi. Instead, sinigurado niya kay Martha na muling mabubuhay ang kanilang kapatid. Sabi sa Juan 11:33, nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. At sa verse 35, sinabing tumangi si Jesus. Kahit alam niya na mabubuhay muli si Lazarus, nakiramay muna siya bago niya tinawag si Lazarus palabas ng libingan nito. Kapag may kakilala tayong nag-open up sa atin, huwag sana natin maging first instinct ang mag-lecture. Tulad ni Jesus, makinig muna tayo at iparamdam ang pag-unawa at pakikiramay natin. Madalas mas ito ang kailangan ng ating kausap kaysa sa anumang advice na pwede nating ibigay. Let's pray. Dear Lord, tulungan po ninyo akong maging source of comfort ng mga mahal ko sa buhay sa panahon ng kanilang kalungkutan o kahirapan. In Jesus' name I pray. Amen. Kapag may nag-share sa iyo ng kanilang pinagdaraanan, iwasang magbigay ng advice kung hindi naman niya ito hiningi. Listen quietly and attentively first, and then offer to pray for him or her instead. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Ikalawang mga taga-Korinto 1:3-4. Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagsasabing, ang ating Panginoon ay mahabagin. Huwag po nating kalimutan yan.